Magandang oras mga kababayan, mga ka-Googles Daily TV. Merong hindi magandang balita tungkol sa China na naman ito. Dahil ayon dito kay Professor Renato Castro, isang international political analyst, ay lulusob na daw ang China sa Taiwan ngayong susunod na taon, 2027. At ang hindi maganda diyan dahil kasali talaga ang Pilipinas at hindi yan maiiwasan dahil nga meron tayong 300 workers na Pilipino sa Taiwan at hindi lang yan, meron tayong kasunduan sa Taiwan na tungkol dito sa defense treaty na tutulong ang Taiwan sa atin, ganun din tayo, tutulong sa kanila at ganun din sa Japan, meron tayong defense treaty. Kaya ano na to, damay-damay na, di ba? Kasi isang lusuban lang yan eh. Ang China kapag lulusob sa Taiwan, siguradong kasama ang WPS. Dahil nga, gumagawa lang ang China ng itong rason na magkaroon tayo ng conflict. Sila ang gumagawa ng rason dyan sa WPS na palaging gumagawa ng conflict para meron silang rason sa mata ng international countries, international communities. Meron silang rason na aatake at kanilang babawiin daw ang WPS dahil sa kanila daw yan, sa kanilang mga ninunong supot. Kaya ito ang video atin na panoorin, courtesy sa atin ng UNTV. Pakinggan natin si Renato Castro, isang Vatican na professional political analyst. Based sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So ang masasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Kailangang manatiling mapagmatsyag ng Pilipinas sa mga nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod ito ng intense military drill na ikinasa ng China sa palibot ng Taiwan nitong December 29 at 30, 2025. Habang inilarawan naman ni People's Republic of China President Xi Jinping sa kanyang talumpati para sa pagsalubong sa 2026 na unstoppable trend, ang reunification ng Taiwan at China. Okay, so ito nga yung pabilib ni Xi Jinping sa international community na wala daw magkakapigil sa kanila sa ang kanyang termino ay reunification, pero ang totoo niyan ay invasion. Anong reunification? Wala namang dapat i-reunite kasi nagka-revolusyon na noon ng Taiwan at China at ayaw na talaga ng Taiwan sa China. Kaya meron silang sariling soberenya, gobyerno at teritoryo. Kaya itong China, kahit parang parang yung magsyuta na iniwan na ng babae yung lalaki tapos yung lalaki habol ng habol pa. Ganun yung nangyari. Kahit yung babae ay meron ng ibang nobyo, habol na habol pa rin yung isa. Parang ganun yung China, hindi nakamupon. Mga babayan talagang hindi nakamupon, habol ng habol eh. Tapos dinadamay niya pa ang Pilipinas, ang Japan, dinadamay niya. Gusto lang talaga magpasikat na sila daw yung powerful superpower country in the world at lalagpasan na doon. Malampasan na daw ang ang Russia at Amerika ng China dahil superpower sila sa sa kangkungan, di ba? Sa kangkungan baka superpower sila doon kasama ang mga hito sa mga catfish, di ba? Okay, balik tayo sa balita courtesy ng UNTV. Ayon sa International Studies Professor na si Renato de Castro, dapat paghandaan ito ng Pilipinas, lalo na at maaari itong makaapekto sa higit kumulang 200,000 mga Pilipino na nagtatrabaho at nananatili sa Taiwan. Ayan. Malapit rin ang geographical distance sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, kaya maaaring madamay ang bansa sa mga banta ng paglusob. Bukod rito, inaasahan rin ang posibleng pagsali dito ng Estados Unidos bilang kaalyado ng Taiwan. Ito hindi baka madamay, hindi baka ang gamitin. Talagang damay. Kasi ang Pilipinas ay mayroong EDCA site sa may Batanes. At kapag lulusob ang China, of course, titirahin din ng China yung EDCA site na nandyan sa Batanes. At siyempre, Pilipinas na yan. Ano pa bang gagawin natin, di ba?
At siyempre, gaganti ang Amerika. Meron tayong Siam na EDCA site sa buong Pilipinas. So lahat yan ay magliparan ng mga missiles dyan. Yung ating EDCA sites, target ng China, pero yung mga EDCA sites din natin, ay meron din yung interceptors, missile interceptors. Huwag natin kalimutan na mayroong depensa ang Amerika na magaling. At sa sabi nga ni PBBM na hayaan muna ang Pilipinas na magipaglaban for 24 hours lang. At saka na tayo tatawag daw sa Amerika kinabukasan. Gustong ipakita ni PBBM na pwede tayo 24 hours lang sa China eh. Maubusan na tayo ng pwersa. Kaya kinabukasan tawag na tayo sa Amerika. Hindi ganoon, para sa akin ay mali yun. Dapat sabay-sabay, di ba? Pagkatake ng China, tawag na tayo sa Amerika na oops, umatake ng China, pero hindi rin ganun. Dahil high-tech ang Amerika eh. Saka meron silang EDCA sites sa Pilipinas. Kapag lulusob ang China, malitag ka agad yan ang EDCA sites. Kaya automatic na sasaklolo na yung Indo-Pacific Fleet ni Paparo, Admiral Paparo. Yun ang pinakamatinding admiral sa Indo-Pacific eh. Si Admiral Paparo. Sabi ni Paparo noon, liliyab daw ang South China Sea. Lalo na yung karagatan ng China, liliyab yan dahil bumbahin niya lahat ng barko ng mga inchik. At yung mga masisingkit na mata ng inchik ay lalaki yan, bibilog dahil sa gulat at takot. Okay, tapusin na natin ang balitang ito courtesy ng UNTV at ni Dr. Renato Castro, Political International Analyst. Alam naman natin, aliado natin ang Estados Unidos. Pagdating sa alliance, an attack on one country will be considered an attack on the other. That will require us, of course, to respond Tama. to assist our treaty ally na Estados Unidos. The same way na Ayan. expect tayo na tulungan tayo ng Estados Unidos, Sigurado. magkaroon din naman ng higwaan sa West Philippine Sea, South China Sea. Nagpahayag naman ang pagkabahala at Department of National Defense sa nangyaring two-day military drill ng China. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr., ang mga aksyon ng China ay nakakaapekto sa kapayapaan at nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon. Para kay Senator Francis Kiko Pangilinan, ang nangyaring military drill ay nagdulot ng pangamba at pag-aalala, hindi lamang sa mga taga-Taiwan, kundi pati sa mga Pilipinong naroroon at maging sa mga mamamayan ng Silangan at Timog Silangang Asya. Nananawagan naman ang Department of State ng Estados Unidos sa Beijing na magpigil at itigil na ang military pressure laban sa Taiwan at sa halip ay daanin ito sa maayos na usapan. Ayan, so yan na nga yan. Dapat itigil na yan ng China dahil sa ginagawa ng China na panghaharas ay lalong nag-aarmas ang Japan. At ang Japan from itong pacifism or itong pagiging tahimik ng Japan ngayon hindi na. Dahil binigyan na ng signal ng Amerika na sige, pwede na kayong mag-armas hanggang anong budget na kaya nyo. Kaya ngayon ang Japan ay itinaas nila ang budget para sa kanilang military ng pinakamalaking budget sa buong mundo na yan na daw ang pinakamalaking budget for military kahit ikumpara natin sa US at Russia at China. Yung ginamit ngayon ng Japan na pera ay napakalaki daw. Trilyon dolyares para bumili ng makabagong armas. Kaya dito pa lamang ay babalik yata ang pagiging militaristic ng Japan, pero ang maganda ay China ang kalaban ng Pilipinas. At ang Japan ngayon ay kaalyado na natin, hindi katulad ng World War II na kalaban natin. Kaya maraming nagsabi na Japan lang katapat ng China eh. Kasi kahit anong laki ng China ay parang kalabaw lang siya na walang sungay. Pero ang Japan ay parang leopard, di ba? Parang tigre na maliit lang kaysa kalabaw, pero talagang grabe. Kaya ito na yung katapusan ng China. Kapag hindi siya titigil,
matatapos ang China dahil pagtulong-tulungan yan ng mga natutulog lamang na tigre sa dito sa Asia, katulad ng Pilipinas, back to back with America, battle tested na. Japan, lalo na. Nandiyan pa rin ang South Korea, kapanig natin yan. And of course, meron pang ibang bansa na kontra sa China. Nandiyan pang Vietnam, tahimik lang ang Vietnam, pero kapag ginalaw yan ng China ay lalaban talaga yan. Kaya tama yung mga sinabi ng ating mga senador na dapat paglaanan ng malaking budget ang Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Philippine Navy, dahil ang digmaan ay nasa karagatan. Nasa karagatan ang digmaan. Kaya sana matigil na tong mga malalaging budget na kung ano-ano. Wala na nga yung pork barrel pero nandyan yung pagnanakaw eh. Kung yung mga ninakaw sana makuha yun, ay pwedeng pambili yun ng mga kinakatakutan ng China ng mga BrahMos missile. Takot talaga ang China sa BrahMos eh. Kaya yun lang dapat damihan pagbili, yung BrahMos from India, hypersonic missiles. Okay, so ito lang ang ating ulat balita ngayon na binigyan natin ng reaksyon. Ang sinasabing sasalakay na ang China sa Taiwan ngayong 2027 at damay talaga tayo. Damay ang buong Asia Pacific. Hindi lang yan, pati Australia, Amerika, South Korea, lahat na yan. Same reaction na yan. Damay-damay na talaga yan. Kaya panalangin na lang natin sa Diyos na magbago ang isip nitong Inchik. Kasi ang Amerika, hindi naman yan ang maatake. Naghihintay lang yan. Pero kapag umaksyon ang China, talagang mapulbos. Pupulbosin sila ng Amerika. Dahil ang Amerika ngayon, meron ng tinatawag Golden Fleet ni Donald Trump. Kaya wala talagang kalaban-laban. China, wala talaga. Kaya dapat pag-isipan yan ng mga Inchik. Habang maaga pa, ay baka magunaw ang China, mga kababayan. Kasi Donald Trump pa naman. Kamakailan lang ay wala na, durog na si Maduro sa Venezuela eh. Wala na si Maduro, yung ano doon, joker na presidente na drug addict, na drug lord pa. Diba? Pasayaw-sayaw pa siya nga. Pinaganda daw yung kanyang mga sundalo eh. Wala namang nagawa eh. Isang oras lang yung pag-atake ng Amerika, wala na. Captured na si Maduro. Nandun na sa Amerika. Ayan ang balita ngayon mga kababayan. Okay na kayo magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe. At malaking tulong na sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam. At kita-kits tayo sa susunod.